Good day, Mrs. Petalcurin. I am yours, Marie Culao, and today we talk about the lesson 4.2 entitled Globalization. So, introduction. We live in an interconnected world. The economics, politics, and culture of many states around the world are now intertwined and interdependent. Also, many of the problems that states face, such as climate change, know no border and demand solutions that require international cooperation. So, sa panahon karon is nakabantay na tawag mga changes sa ato ang globalization, which is mga climate change, technologies, like mga nag-improve ang mga technological nga mga kuan karon sa social media, like na uban maghimo na og mga robots like that. So, sa karon nga generation is murag unlike ra po bitaw sa una nga simple ra kuan, simple ra ato ang panginabuhi, unlike karon nga more on nga jud ba. So kani nga amo ang lesson is mag-talk ni siya sa to ang world, when is global, so katibuk-an walay mabilin tanan jud nga mga bansa ang amo ang kanang i-talk about ani or iingon ani. So when we say globalization is the process of increasing interconnectedness and interdependence among countries, culture, and economies. So it involves the free flow of goods, service, ideas, and people across the border, leading more integrated and complex global system. So, captured by Ome's 1989 idea of a borderless world. It is an umbrella term meant to refer to the various ways through which the domestic affairs of states have become increasingly dependent on the one another. Which means, kaning globalization is gitawag siya og borderless world. When you say borderless is, kung bitaw mura og tanang tao is makabuo sila kung silang gustong buhaton sa usa ka country. But ang ilang mga domestic affairs is magka-increase siya if na ay times nga mo comment siya kanang muadto siya sa lain nga another nga states sa tuang global. Next is napigiingon si Scolte 2005 nga ang globalization pod is nag-start siya of supra-territoriality, where territorial borders of states are becoming irrelevant as our lives have become tied to those from the other societies. For instance, many of us now consume imported products and access global information at the flick of the switch through our digital devices. So aside sa katipukan sa ato ang world is ang globalization pod is kanang bitaw mag consume pud ta og mga imported products sa laing country like China, Japan, or Korea ba na. So murag ma-import nilang mga products through the Philippines. That's why nga kaning mga ubang nga products nga naa nato karon sa mga malls, sa mga divisorias nga na is not yung nakatatak sa likod nga made in China, made in Japan nga na like that kay more on man sa laing nasod man siya muragi ko bitaw muragi og sa mga kuan pa na kanang muragi invest pud bitaw sa ato ang country ag mga products nila dito. That's why nga gitawag siya og globalization kay katibukan man, so katibukan nga hi Philippines mag-import mag-kuan sila og mga products sa India like that kay aron fair pod ba walay bias niya ba guys. So ang globalization is na-classified siya through three dimensions: economic, political, and cultural. So the first one is economic globalization. When we say economic is the growth of international trade, investment, and finance, leading to increased economic interdependence among the countries. So diri na makita nato ang mga investment ng mga produkto nga atong kuan bitaw sa i-deliver or yato sa uban nga country para maka-invest ta og mga money like that. Mao ni ang pinakauna nga reason nganong ang tanan nga mga country is nagka-globalize tanan is because gusto lang nila nga murag kuan pud sa ubang tao ba mahingkayit ang ubang tao nga uy nasa live products nga ni, so dapat kuan pud tani makipag-konta ka ng sana uy magbikag share pod ba like kanang tawag anang say tawag anang mag-exchange og mga produkto ba sa country nato og sa laing country. Mao gitawag ko siya globalization kay aside sa mga
kwarta-kwarta is murag maka-interact pud ka ba sa mga tao sa mga laing tao na lain o mga language. So the Philippines, for example, is a well-known exporter of agricultural products like coconut, pineapple, and abaca instead of painstakingly producing everything that is population needs. It is more efficient for the country to specialize on certain products and trades with other countries for those goods and it's not cannot produce on its own. So as what I said kanina nga, ang kinaunhan dun nga rason that's why nag-globalization ta is the economic. So number one nga example ana nga country is Philippines. So ang mga agricultural nga mga products is mura siya ato bitaw sa mga laing country. Kay nabi ubang mga country is wala sila ang mga trees. Wala sila ba pero naa nato. So that's why need nilang mag-imported og mga products nga naa sa Philippines. Kay not all countries man is makatanong og ana mga plants like that. Kay kinahanglan po na nila dito kay it's a part of their life. So, ang Philippines is gitawag po siya og call center capital of the world for providing much of foreign companies call center services. So, ang Philippines is gitawag po siya og call center capital of the world. Kaya naman, kanang sa Philippines is kasi klaseng manggod nga mga companies ang naa dito, ni mga companies na kimi like that og mga imported nga mga pagkaon nga makahatag bitaw nato og needs ato ang life bitaw. Kay sa ako ang mga nahibaw-an gud kay ang Philippine jud is daghan jud siya og mga companies like mga foreign companies nga nag-help sa mga like kasi klase nga produkto. So mo siguro makaingon ko nga ang kaning Philippines gitawag siya og call center capital of the world. Political globalization occurs when states start to interconnect their governance processes and political decision. So based in my understanding, ang political globalization daw is mag-start to interconnect ang governance processes and political decision. The principal way through which states do is through the establishment of intergovernmental organization or IGO, like United Nations or short for UN and the World Trade Organization WTO. Then this organization allows states to collectively act on issues of mutual concerns and foster cooperation, joint development. So organization is allow siya sa states nga makig-cooperate para mo join sa development. So ang kuan ani niya is political globalization. It describes the enabling states and citizens to collaborate on global issues, and the other is also fostering cooperation and addressing shared challenges. This organization facilitates the collective action by states to shared concern, and the other is fostering cooperation for joint development. The UN or United Nations of instance serve as platform or addressing traditional issues. The UN and subsidiary specialized agencies like World Health Organization and the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization enable states to collectively address transitional issues as terrorism, pandemic, and climate change. So, it describes the role of international organization in addressing global issues. So, ang example ani is ang pandemic of climate change. So, it highlights how the UN and its specialized agencies like WHO or UNESCO work together with nation states to tackle international problems such as terrorism. The problem is pandemic and climate change ako nang ingon. Then, it explains the globalization has led to the work of international non-government organization or ang INGOs, which represent global citizens and advocate for shared causes. This INGO, due to their significant influence, are often given opportunities to participate the decision-making of intergovernmental organization. Cultural globalization. Ang kaning kunang cultural globalization, from the word global, it means katibukan. So ang pasabot ani niya kay ang mga information nga gikan sa lain-lain nga lugar kay dili dira ma-access ay sa kalugar. Dali ra kayo maabot sa uban nga lugar kay tungod sa connection sa usag-usa.
Example ana niya is a fast food cultural sa United States nga naa na pud sa lain nga lugar. Kay tungod sa connections nga dali ra kayo ma-access. So tungod sa globalization, cultural globalization, kay daghan na nga mga tao nga lain sa naa sa lain nga lugar, like nga nang migrate sila sa para ara sila mopuyo din maka-adopt sila og mga culture sa uban na lugar. Ang ilang tradition all through the culture siya kay lagi ang imong nakadakuan sa inyo nga ug din pag migrate nimo sa lain nga lugar kay lagi but then as time goes by maka-adapt abot na pud sila og lain tradition. Tungod sa dali nga pag-exchange sa mga culture or ideas, like dali ra ta maka-adapt sa uban baparehaan ng mga trend sa lain na lugar, dali na nato ma-adapt do the connection or do the internet nga even though naa sa lain lugar atong mga love o naka-communicate gyapon ta nila by the use of internet. Kani kanang cultural homogenization, ang yang example is kaning mga uso karon na jeans or mga style na gingging tungod sa internet or mga tao nga ug unsay makita nila sa porma sa mga tao sa laing lugar sundugon dayon. Cultural heterogeneity, ang example na niya kay is ang lugar sa Metro Manila, like di ba we all know city man so was accepted nga daghan gud ug mga tao or mga tourist nga mo-visit ara, so it means times goes by na Manila daghan nagkalain-lain nga tao nga namuyo gikan sa lain nga lugar, daghan na pud nagsagol sa mga tao ug ilang mga culture na dala nila sa ilang kung asa sila nagpuyo, daghan na sa nagkalain-lain ng mga foods nga wala sa una, but then nakakaroon kay tungod sa cultural globalization also ang mga culture pod gikan sa lain nga lugar ma-adapt. Historical context of globalization. Globalization's roots can stretch back to as early as the prehistoric period when nomadic and hunter-gatherer societies conducted one another. The earliest forms of globalization can also be seen in the relation between ancient human civilizations. Historical context of globalization. Ang buot pasabot sa teksto nga atong nabasa kay nagsaysay kini sa maayong kasaysayan sa globalisasyon nga atong gibalik sa sauna nga panahon. These early forms of globalization are called archaic globalization. Mauni ang pinakauna nga form sa globalization panahon ni sa 15 ug 18 nga siglo. Unya naa dinhi ang grabe kabug-at nga mga papel nga nagpamatuod sa ilahang pagpamaligya sama danang mga kultura ug mga produkto. Ug sa Bisaya pa karaan nga globalisasyon. Pasabot ana mao na ang porma sa globalisasyon kung unsa man gani ang gihisgutan diha sa teksto nga nagsugod gyud sa sayo nga panahon sa kasaysayan sa mga tao. During this period, which Hopkins calls early modern globalization or proto-globalization, these early European empires engaged in regular exchange of agricultural products like spices and tobacco, slaves, and inadvertently and disease. Early modern globalization or gitawag sad og proto-globalization naghimo ni Hopkins. So diri nagsugod ang pag-ubanay sa mga kanasuran pinaagi sa pamaligya og produkto sama anang mga panakot, tobacco ug olipon. Niya atong hinumduman nga dili paagi sa produkto nagkaubanay ang mga nasod sa ani nga panahon. Apil na tong mga sakit nga wala tuyoa nga nikalat. The first wave of modern globalization occurred in the 19th century up to 1914. It was known as the era of the first industrial revolution because of the boom in manufacturing technology. First wave of modern globalization, nagsugod ni siya sa ika-19 nga siglo hangtod sa 1914. Maong gitawag na siya first industrial revolution tungod kay paspas ang pag-uswag sa mga teknolohiya nga gihimo sa madanang mga steam engine, refrigerated cargo ships, tungod ani ni uswag ang produkto sa mga nasod. The end of World War II was new beginning for globalization whereof
another world war and eager to rehabilitate the war-torn economic environment, Western countries under the leadership of a new world leader, the United States would establish a series of institutions that enabled global political and economic cooperation. Under the second wave of modern globalization, intergovernmental organizations such as the UN, the International Monetary Fund, and the International Bank for Reconstruction and Development, which would later become the World Bank, were formed to establish formal rules and trade, investment, and currencies of countries. Ang paghuman daw sa ikaduhang gubat sa kalibutan ug ang bag-o nga sinugdanan kuno sa globalization kay dapat magbinantayan daw ta sa laing gubat sa kalibutan ug maghinam-hinam sa pag-rehabilitate sa pang economic kanihanong palibot nga giguba sa gubat ug mga nasod sa kasadpan ubos sa pagpangulo sa bag-ong leader sa kalibutan atong kalibutan ug ang Estados Unidos nga ang United States kay magtukod og sunod-sunod nga mga institusyon nga makahimo sa global nga politikanhon ug ekonomikanhong kooperasyon. Lastly, by the end of the 21st century, the third wave of modern globalization, marked by the collapse of communication, communism, and the rise of the World Wide Web, would again be facilitated by the United States, also called as neoliberal globalization. This period was marked by aggressive deregulation of economies, which meant many states streamed government control over their national economies and subjected the leader to intense international trade and competitions. However, the rise of new digital and commercial technologies in the 2010s is ushering fourth wave of an even more fast pace. Ang ika-21st century daw nga balod sa modernong globalisasyon kay manigipangtiman-an nga sa pagkaguba sa atong komunismo ug sa atong pag-usbaw sa World Wide Web. Madali daw ni sa ang United States niya gitawag pud kini og neoliberal nga globalisation. Kini nga panahon gimarkahan sa agresibo nga deregulasyon sa mga ekonomiya nya nagpasabot nga daghan mga estado ang naputol sa kontrol sa gobyerno daw niya sa ilang mga nasudnon nga ekonomiya ug gipailom daw nila ang mga ulay sa grabe ang international nga pagtigayon ug kompetisyon. So this is the last dimensions of globalization entitled Impact of Globalization on States and Nation. So daghan nga mga tawo nga believe nga ang integration of the politics, economies, and cultural or cultures of states is nagmatter siya sa time. While globalization has benefit states, so katibukan niyang globalization. It has also given birth to new and much more complex political problems for states. So naigingon ang isa ka sociologist na si Immanuel Wallerstein nga ang globalization is na-create siya para ang mga dato bitaw nga countries is mag-exploit siya to another countries, which means makipaghalubilo bitaw ang mga rich nga countries like USA, New York, like that. So para og unsay mga needs sa mga poor people is marag ma-investan pud bitaw sa mga rich nga countries. His world system theory. So in his world system theory, Wallerstein argues that poor countries or peripheral nations have been stuck on providing cheap resources, labor, and raw materials to richer countries or core nations. So, as based sa research ni Wallerstein about sa mga countries is, ang mga poor kuno nga mga countries sa tuang global is more on na-stuck na sila sa mga cheap na mga products. Unlike sa mga rich nga countries is more bitaw og every year jud is maka-invest sila og mga different products. Sa lain-lain nasa dili sila mag-stock ra sa ka produkto nga more on period of time na ba nga like that. So mao ni ang world system theory ni Wallerstein based sa picture. So for Wallerstein, this system exploits poor countries as they are drained of resources and the profits of their products that can be used to invest in their manufacturing industries. So gimo ni Wallerstein nga theory para ang mga poor countries because bitaw kay makahatag pog mga resources nagikan sa richer countries. Diba ang mga rich nga countries is daghan dito sila mga ma-invest nga mga products kay lagi dato sila nga na. So murag piso na nila ng kwarta. Unlike sa poor nga murag magpugi pa sila or kanang mag-antos pa sila sa usa ka mga butang. Antod nga magkaano na og wala. So daghang tao nga wala na convince ang effectiveness of
egos, and other global institutions. Kay dili sa tanang panahon is ang mga poor people is makapalit sila sa mga gusto nilang mga paliton. So that's why siguro gi mo nini na theory grabe tawag kitaan po og freedom ang mga poor people na or poor countries na mag-invest in mga rich or makipag-collaboration sila ba aron ang mga poor people is dili lang pud sila mag-anto sa usang ang mga products like that matagaan sila mga bag-o nga gikan sa lain pud nga mga countries like that. Ang globalisasyon nagpasabot sa pag-uban-uban sa mga kultura, ekonomiya o politika sa tibuok kalibutan apan ang uban nga mga tao nagtan-aw ni ini nga usa ka pamaagi nga ang mga mas mokusog nga nasod sama sa western nga nasod nagdominar sa mga lokal nga kultura. Ang mga Marxist pananglitan nagtuo ang globalisasyon usa ka pamaagi sa kultura, imperialism diin ang mga lokal nga kultura gipauli sa mga langyaw nga kultura aron makabot ang politika nga control. Si Barber sa iyang libro nagtan-aw sa kalibutan nga gipluwensyahan sa western consumerism nga sama sa MC World nga nagpasabot nga ang mga lokal nga kultura napugos nga sundon ang mga estilo o mga produkto sa western nga nasod nga nagdala sa mga problema sa mga kabus nga nasod.